Check, mic test, sound. Check, check, sound, mic test, sound. Hello? 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 Praise. Hallelujah. Sige po mga kapatid, tayo na po tayo. Tayo po ay humingi ng gabay sa ating buhay na Diyos. Hallelujah. Manalangin po tayo. Aming Amang Diyos sa langit, pagpalain po ang aming pananambahan. Ikaw lang pong maitaas at maluwalhati sa aming kalagitnaan. Purihin ka, Ama, sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos. Good morning po. Good morning. Say Jesus. Yes, handa na po ba tayong magpuri sa ating buhay na Diyos? Amen. Amen po ba? Amen. Tayo po'y pumalakpak muna para sa ating Diyos. Sound check, ayan. Sound. Check, check. Lord, tayo malayang malaya na. Amen po ba? Amen. Amen. Lord, malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, binawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malaya!
malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Yes, agad malaya, malaya, malayang malayang malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Yes, Lord God, tunay nga na nararanasan namin ang iyong kapangyarihan, O God. Yes, O Lord Lord. God, halina't sama-sama. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lord God, halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ipalakpak, ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ipalakpak, ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Yes, Lord God, tunay nga na ikaw ay buhay na buhay, O God. Yes, Lord God. Kahit kailan, Lord God, ay hindi ka nagkulang sa aming buhay, O God. Yes, Panginoon.
Ikaw ay laging sapat, O God. Yes, O God. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso ko. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo
aking walang hanggan. Inibig mo ko noon. Come on, for the last time. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Yes, Lord God. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming iibigin, Panginoon, at sasambahin. Yes, Lord God. Salita mo lamang ang aming panghahawakan, O God. Lord, amen. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, ang kinang kagalingan. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, ang kinang kagalingan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Yes, Sir God, pagkalito at kaguluhan. Pagkalito at kaguluhan, sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa iyo natagpuan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo, salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Jesus, ikaw ang salita ng buhay.
time, salita mo. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ay nararanasan ko. Yes, Lord God. Yes, Lord God. Hallelujah. Tuloy po tayong manalangin sa ating Diyos. Yes, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ng iyong mga anak, Panginoon, na nandito at sumasamba sa iyo, Panginoon. Patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon, ng inyong puspos, Panginoon, ng banal na Espiritu, Lord God. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasalang nagawa, Panginoon, sa isip, sa salita, sa gawa, Lord God. At lahat po, Panginoon, ng ito, Panginoon, ay sa iyo lamang po namin isinasambit, Lord God. Ang pangalan mo lamang ang aming itinataas, Panginoon. Ikaw lamang ang tunay na Diyos at hindi nagkukulang sa aming buhay, Panginoon, at patuloy kaming minamahal, Panginoon. Yes, Lord God. Ikaw lamang ang aming pupurihin, sasambahin sa pangalan lamang ng aming Panginoon, ang Kristo. Amen and amen. Amen. Yes, Lord God. Patuloy po tayo nakatayo para purihin para batiin ang ating mga katabi. Lahat po tayo magkabayan at Batiin ang ating mga kapatid na isang linggong hindi nakita. Love, 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 tayo magkamayan. Love, 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 tayo magmahalan. Love, 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 tayo magawitan kay Lord. Hanap-hanapin kita sa upuan mo. Wag na wag kang a-absent, kapatid, sa bawat linggo. Love, 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 tayo magkamayan. Love, 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 tayo magkamahalan. Love, 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 tayo mag-awitan kay Lord. Hello. Na-bless po ba tayong lahat sa ating inawit? Amen po, di ba? At wala na sinasabi niyan, salita mo. Talagang pangahawakan natin lahat ng pangako ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos lamang ang ating pangahawakan. Dumadaan man tayo sa sitwasyon na tayo ay may mga problema, sino ang tumutulong sa atin? Di man tayo tulungan ng tao. Ang tao kasi, isang beses kang tutulungan, tapos nung wala na, iiwanan ka. Pero ang Lord, hindi ka iiwanan. Andiyan pa rin siya. Amen? Kaya tayo, maging malakas tayo sa lahat ng pagsubok. Amen po? Tayo po ay merong Sunday worship natin, service is 9 a.m. Tapos prayer meeting, ay itong prayer meeting po, ay si pastor na po, nag-house to house. Kaya maganda rin po yun para nami-meet natin pati mga anak natin, mga nasa bahay natin na hindi nakakadalo, nabe-bless sila. Dahil andyan si pastor, natuturuan sila at nakakapakinig ng salita ng Diyos. At saka Sunday school, tentative pa dahil wala pa po tayong teacher. Pero mga bata, nagandun pa rin. Tapos ito po, merong outreach fellowship sa 13 Martires, Cavite.
Every last Sunday po yon ng month. Tapos ito, Feeding and Healing Ministry. Tuloy pa po yung pastor. Tuloy pa. Okay. Okay. Schedule. Sana lahat ng mga gawain natin, magawa natin. Magkaisa tayo sa lahat ng gawain ng ating church. Kasi alam niyo po ba, pag tayo nakikijoin sa mga gawain ng church, blessing sa atin yun eh. Parang pagka nagjo-join tayo, pinupuri natin ang Panginoon, hindi lang sa pag-awit. Yung pakikisama natin sa ating mga kapatiran, yan, hindi lang sa pag-awit natin napupuri ang Diyos. Yung mga may ginagawain ng church, talagang andyan siya. Kaya, yung mga face-to-face nating prayer meeting, ako nga, na-bless ako nung Friday, na pumunta si pastor, yung prayer meeting, naging parang Bible study. Makikita mo talaga yung mga taong nauuhaw sa salita ng Diyos. Sabi ko nga gano'n sa mga anak ko, darating si pastor dito, mag-prepare kayo, tama-tama, 9 o'clock lahat, ay 8 o'clock, nakauwi na ng bahay. Kaya sama-sama kami, bali, naging Bible study yung prayer meeting. Kaya bless naman ako dahil lahat sila nandoon, lahat sila nakapakinig. Kaya minsan, maganda talaga yung nagbibisiting si pastor sa bahay natin. Talagang natin yung gawain na yan kasi nag-less ng time si pastor para puntahan tayo. Kaya ayusin natin, talagang i-heart natin yung pagiging face-to-face ng prayer meeting. Ganun ang gawin natin. Kasi yun, parang nagpapalakasan tayo sa isa't isa. Yung mga nangihina sa pananampalataya, parang lalakas ka habang nakikinig ka ng salita ng Diyos. Kasi prayer natin yan, lahat ng mga naririnig natin, prayer natin yun. Binibiyayaan tayo ng Lord. Hindi naman sabi mo blessing sa mga material, hindi. Blessing yun na napuntahan ka ng isang pastor sa loob ng tahanan mo at mabigyan ka ng salita ng Diyos. Isang malaking blessing para sa akin, pero ganun din ang maramdaman ninyo. Isang blessing ang pagka na ang pastor nagpunta sa iyong tahanan. Kasi di ba sabi nga ng Lord, ang mga pastor, ang kanya, mga teacher, ay parang kaisa niya. O parang si Lord din na nagpunta sa bahay natin. Kaya, ayusin natin yan. Ituloy natin. Amen po? Dami kong daldal. Hindi, kasi kailangan natin palakasan talaga. Tapos ngayon, Women's Day. Women's natin, mga nanay. Kakanta ulit tayo. Ayan ang leader natin. Si Arian. Tsaka si Bia. Mga backup singer. Sige po, dadako naman po tayo sa testimony. Sino po gusto magtaas ng pangalan ng Panginoon? Ako, nauna na nag-testimony. Sino po ang pinagpala ng Diyos? Diba lahat tayo, araw-araw pinagpapala ng Lord? Yung kalakasan natin, pagpapala na ng Lord eh. Yung wala tayong sakit sa isang araw. Sino po ang magtataas ng pangalan ng ating Panginoon? Okay. Kung wala, reserve nyo po yan next Sunday. Nadako na po tayo sa ating tithes and offering. At pagkatapos ng tithes and offering natin, mayroon kami special number, kami mga nanay. Sige po, Sister Cynthia. Magandang umaga po sa lahat. Good morning po. Nung ako po ay bagong Kristiyano, hindi ko pa asawa si Pastor Abe, nagtataka po ako, bakit nagtatights?
Hindi ko po alam kasi 'di ba Catholic tayo galing. Sa Catholic kahit magkano lang ibibigay natin doon. Yung pala may halaga pala yun. Nung mapunta ako sa Christian, tas nalaman ko, may tithes pala. At saka may exact measurement, 10%. Sabi kong ganun. Ganun pala yun. Tapos nakita ko nga sa Malakay, sabi, Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven, and pour out for you such blessing, that there will not be room enough to receive it. Napakaganda po ng salita ng Diyos. Ano? Dito pala, kaya pala tayo nagtatites para i-bless natin ang church. In return, bine-bless naman tayo ni Lord. Yun po ang talagang totoo. And napag-alaman ko rin po na ang tithes pala, hindi pala sa atin yun. Sa Diyos pala yun. Dahil sabi niya, bring. Nakalagay, bring. Kasi pagka-give, sa'yo yun. Ibinibigay mo lang. Pero pagka-bring, dadalahin mo. Pinapadala sa'yo ng Lord yung part niya. Lahat naman po ng nasa atin ay sa Diyos. Yung ating buhay galing sa Diyos. Di po ba? Lahat yan. Wala po tayong, nung dumating po tayo dito sa mundo, hubad po tayong dumating. Wala po tayong saplot sa katawan, wala tayong daladala kahit ano. Kaya lahat po ng nasa atin ay sa Diyos. So, ibig sabihin, ang hinihingi lang naman po actually, hindi po kailangan ng Lord ang pera natin. Kasi mayaman po siya. Siya po ang nagmamay-ari ng buong mundo. Lahat po to ay pag-aari niya. Ngayon, yung pong tithes ay para lang sa ating kapatiran. Para po merong magamit ang iglesia para sa mga gawain. Ganun po. Salamat po sa Panginoon at ibinukas niya po ang isip ko. Sabi nga ni Pastor Tanchi, minsan nakikinig kasi ako kay Pastor Tanchi ng CCF. Sabi niya, faith is here. Pero ang love sa Lord, sa heart. Then after love, kasunod na ang bulsa. Sabi po ni Pastor Tanchi. Kaya hindi ka pwedeng magmahal nang hindi kasunod yung bulsa. Di po ba? Salamat sa Diyos at naipaalala niya sa atin. Unang-una siya po ang unang nagbigay. Binigay niya na po talaga ang kanyang bugtong na anak para lahat po tayo ay tubusin niya dun sa kasalanan natin. At sa ganon, hindi po tayo mapunta sa lumalagablab na apoy ng impyerno o ng kapahamakan. Salamat po sa iyo, Panginoon. At naway ang amin pong tithes and offering na dadalahin po namin sa iyong paanan ay maging kalugod-lugod, Panginoon, masamyong alay, Panginoon. Kami po'y lumalapit sa iyo at naway, lagi mo po kaming paalalahanan na una, kayo po ang aming mahalin. Huwag po kaming magmahal sa pera kasi ang pera ang pera kaysa sa Diyos, saan ka pupunta? Di po ba? Salamat sa iyo, Ama, sa lahat ng iyong mga biyaya, pagmamahal, at higit sa lahat sa buhay na walang hanggan na kahit po ikayod po namin ang ulo, katawan namin at paa ay hindi po namin kayang abutin. Salamat po, Ama. In Jesus Christ's mighty name, Amen.
Hello, sound check, 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 sound. Make that sound. Check, check, sound. Make that sound. Check, check. Hello, sound. So, pa rin kumanta ka, babawin ko yung social pension mo. Hindi, kasi masikip din. Yan. Yung hindi pa masyado matanda dyan, dito na kami. Mga senior talaga. Hello, hello. Meron ba? Hello, hello. 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 Mic test. Share na lang tayo. Magayanan. Hello. Ah, meron. Meron na, malakas. Malakas. Uy, supporting yung apo ko. Kamay, hindi naman yun. Tama mo. Yan, may kasama. Ah, dali. Ayan na. Isa na, dali. Umali na. Oh, Diyos. Isa na. Unan. Ayan na. Oh Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. Oh Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang tiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat
di ba? Kaya natin. Oo. Loko lang ako nito, wala pala eh. Kaya natin yan. Kaya natin yan, di ba? Kaya huwag tayo mawawala ng pag-asa. Lahat kaya natin. Hindi porke matanda na tayo, upo na lang tayo sa isang tabi. Hindi. Gagawa tayo, kikilos tayo. Amen. Darating na po tayo sa... Ayos yan. Scripture reading. Si Christine. Yes. Next week, gusto nyo? Ay, kaso mga... Oh, feel na feel, mga boys. Maganda na kayo, Berhela. Michael. Si Jem. Si Tolit. Inarkila na po namin si Ray Valera at si Dennis. Si Tolit, ha? Tolit. Present ka sa linggo, ha? Kuna po tayo sa scripture reading. Umpisahan po, babasahin ni Christine. Catherine. Hello, Catherine. Tayo na, halika na. Tapos, ipapaliwanag na lang sa atin ni Pastor Eve. Halika na, Kat. Tayo po tayong lahat. Dito ka. Tapos si Pastor Eve na ang susunod. Dito na lang, Pastor. Opo. Makipokas po kayo sa Gawa 3, chapter 3, verse 1 to 7. Ayoko. Dito magbabasa ako. Makibukas po kayo sa Gawa chapter 3 verse 1 to 7. Si Pedro at si Juan nga ay nagsisipanhik sa templo ng oras ng pananalangin na ikasyam. At isang lalaki na pilay buhat pa sa tiyan ng kanyang ina ay dinadala roon na siya'y inilalagay nila sa araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda upang manghingi ng limos sa nagsisipasok sa templo. Ito, pagkakita kay Pedro at kay Juan na nagsisipasok sa templo ay namanhik upang tumanggap siya ng limos. At pagtitig sa kanya ni Pedro na kasama si Juan ay sinabi, "Tignan mo kami." At kanyang pinansin sila na umaasang tatanggap sa kanila ng anumang bagay. Datapwat, sinabi ni Pedro, "Pilak at ginto ay wala ako. Datapwat, ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka." At kanyang hinawakan siya sa kanyang kamay at siya'y itinindig at pagdakay nagsilakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Upo muna tayo. Merong testimony ba? Oo, sige. Praise God. Okay lang po ba? Magandang umaga po mga kapatid. Meron lang po ako share sa inyo. Ito po nangyari nung Friday sa akin. Magang-maga, alas 7:30. Nangyari po ito kasi yung isang tenant ko po, naawa ako na buntis siya eh. Kaya ako pumunit doon sa hagdanan para hindi siya matumba kasi malaki na yung tiyan niya eh. Ngayon, hindi po sinasadyang pangyayari. Pagpanik ko po, yung haba, kasi yung mga damit niya mahaba. Ngayon, nung pagpanik ko po doon sa malapit na ako sumampa sa bubong, nakadulas po ako, natapakan ko yung damit niya. Ako po yung nahulog mula ibaba. Paawa naman po ng Diyos, napakapit ako doon sa alambre. Kaya doon po ako bumagsak sa
sa pinakapaso, nasira po lahat ng pang-aalaman. Tuwa-tuwa rin po ako dahil di ako pinabayaan ng Diyos at niligtas niya pa rin po ako. Dahil kung nagkataon po na bagok yung aking ulo, pwede po ako magkaroon injury na hindi sinasadya, puputok po yung ulo ko. Siyempre baka nawalan ako ng malay. Kaya nagkagulo sila lahat dun sa bahay. Sabi ko, hindi ko naman masisi yung pinani ko yung sampay niya dahil ako naman ang may sabi ko, wag ka na magpumanik diyan kasi baka ikaw ang mahulog. Madulas kasi umuulan ng mga panahon yun eh. Ngayon po, tuwan-tuwa po ako, may mga galit lang po ako pero at yung likod ko nakaldag lang na doon sa may semento, pero yung ulo ko doon tumama sa may mga paso namin. Nagkandasira na po madali naman po yung palitan. Pero kung ako po may nangyari sa akin, hindi ako pinabayaan ng Diyos, kaya tuwan-tuwa po ako, salamat. Dahil ginabayan niya po ako sa aking buhay. Maraming salamat sa Panginoon, sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri, Panginoon. Tinataas ko po ang dakilang pangalan dahil di mo ako pinabayaan. Maraming salamat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng iyong buktong na anak na aming Panginoong Jesus. Amen. Praise, hallelujah. Praise, purihin ang Panginoon. Salamat sa patuto ng ating kapatid. At parang nailigtas niya yung kasama niya kaysa yung buntis, kaysa yun ang maaring ma-disgrasya at iningatan siya ng ating Panginoon. Kasi may mission kami. May mission kami ni Brother Rael yung mamaya. Panalangin niyo po na kami ay pagkatapos po ng gawain at naihatid ko po kayo at nakakain, ay dadalawin po namin si Sister Margie. At panalangin po natin kasi meron pong siyang, pwede ko sabihin, kapatid? Meron pong findings ng cancer of the colon. Kaya papanalangin po natin siya. Kasama ko po si Mrs. at si Brother Relio po. Panalangin po natin yung kagalingan mumula sa Panginoon. Amen po ba? Okay, palakpak po natin sa Panginoon. Praise God. Dapat po meron po tayong training ngayon. Minabuti ko po yung mensahe ng second and third. Yung po yung training natin. Yung po yung gagawin ko na lang pong mensahe para makatipid po tayo sa oras. Purihin ng Panginoon. At yung iba pong mensahe ay doon po sa first Sunday. At yung fourth Sunday naman po ay dalaw ko po yun sa ating outreach na pwede po maging church na doon po sa 13 Martires. So magiging po yun na panalangin po natin, Living Word Ministry, 13 Martires po. Ayan, purihin ng ating Panginoon. Panalangin po natin. Praise God. So yung ating pong paksa ay galing po doon sa ating pagtitrain. Ito po ay preparasyon sa ating feeding and healing ministry sa mga barangay. So nagkaroon po tayo ng trial doon po sa Diampil. At hindi pa po nasusundan. At kasi po ngayon po ay busy po tayo sa paghanap ng ating bagong lugar. Panalangin niyo po hanggang ang last worship po natin dito ay last Sunday. Kasi by 31 ay tapos na po yung ating kontrata kasi yung September, papasok na po yung panibagong kontrata na kinancel na po natin dahil doon na po mag-i-increase ng upa. At yun po yung ating panalangin. At mamaya po, paghatid ko po, ay dadalawin po natin. Tingnan nyo po yung yung nakausap po namin na lugar dyan sa Domingo, Santiago, kung pwede po natin. Dahil kaunti pa lang naman tayo, habang pansamantala na doon po muna tayo. At maring kung mapuntahan natin, kung sino po yung kasama ko sa sasakyan, at mapuntahan po natin. At maipanalangin. Medyo maliit nga lang po siya,
Pero kung ito po yung kalooban ng Panginoon, ay Monday po, ay babalik po yung may-ari para pag-usapan po kung pwede po natin kunin. At initially, nakausap na po namin ni Mrs. yung lugar at sabi nga niya, ito, pwede kayo dito sa harap kasi doon sa pinakabahay, maliit lang po talaga. At pwede pong Sunday school. Dito po sa harap. Harap po yun doon sa Domingo. Dalawin po natin mamaya, ipanalangin po ninyo. At kung meron pa po kayong nakikita na posibleng lugar na pwede po gawing nating bahay-sambahan at pwede po naming lagyan ng tirahan na matulugan, kahit tulugan lang po namin mag-anak dito sa Manila, ay sabihin nyo po para may time pa naman po tayo hanggang katapusan. At purihin ng Panginoon. Okay, tuloy po natin. Paano po magpagaling ang mga alagad ni Kristo? Sa nabasa po natin kanina, ay meron pong, ito po yung pinaka-teksto natin, kung paano po magpagaling ang mga alagad ni Kristo. Nung nandito po si Kristo, ay siya po yung nagpapagaling at tinuruan niya po yung kanyang mga alagad at habang buhay pa po siya, nandito po siya sa katawang lupa, bago po siya ipako sa krus, ay pinakita na po niya sa kanyang mga alagad kung paano po yung pagpapagaling. At tinrain niya rin po at tinuruan po niya ang kanyang mga alagad. Hindi lang po yung 12, kundi nandun pa rin po yung 70 ibang mga alagad niya. At nakita na po natin yon sa mga nakalipas na ating pag-aaral, ay binigyan po niya ng authority magpagaling. Yan. Ngayon, ang layunin po ng ating pag-aaral ay upang maunawaan natin, layunin ay upang maunawaan natin kung paano magpagaling ang mga alagad ni Kristo. Nang sa gayon, magkaroon po tayo ng idea paano po natin i-minister yung mga kapatid natin. At hindi lang mga kapatid, kundi yung mga unbeliever na ma-minister natin ng ebanghelyo at ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Pero bago po yon, meron po tayong mga dapat tandaan sa pagpapagaling ng mga alagad ni Kristo. So reminder lang po ito, dapat tandaan. Okay, ready? Una, tandaan, ito po yung habang tayo po ay nagmi-minister sa mga may sakit, ito po yung dapat nating tandaan, wag nating kalilimutan. Una, kinuha na ni Kristo ang ating mga sakit at karamdaman sa kanyang katawan. At sa kanyang mga sugat po yan, at latay ay nagsigaling tayo. Makita po natin yan sa Matthew 8:14-17. Ngayon, bakit po si Kristo, nung dumating siya, nagmi-minister siya po ng healing. Nagpapagaling po siya sa lahat po ng may sakit na pumupunta sa kanya. Ayan po, malinaw po, no? Hindi po lahat ng may sakit nung panahon ni Kristo gumaling. Bakit? Yun lang pong pumupunta sa kanya. Diba? Yan. Sabi nga nung barbero, sabi nga nung nagpapagupit sa barbero, ay hindi ako naniniwalang may barbero. Sabi nung barbero na hindi naniniwala sa Diyos. Bakit naman? Nandito ako. Barbero ako. Hindi ako naniniwala sa iyo kasi marami mga taong mahabang buhok. Kaya naman mahaba buhok kasi hindi naman sila nagpapagupit sa akin, hindi lumalapit. Ganon din po yan. So, ang Diyos po ay dakilang manggagamot, pero bakit marami pong may sakit pa rin? Kasi hindi naman po lumalapit kay Kristo. At paano po lalapit kay Kristo? Sa magitan po ng kanyang mga alagad. So, dapat po ay maunawaan po natin na si Kristo, kaya po nagpapagaling, ay dinala na po niya kasi ang mga sakit karamdaman sa sa kanyang katawan. Ito po yung talata, Matthew 8:14-17. Okay, basahin po natin. At nang pumasok si Jesus sa bahay ni Pedro, ay nakita niya ang biyenang babae nito na nararatay dahil sa lagnat. At hinipo ang kanyang kamay at inibsan siya ng lagnat
at siya'y nagbangon at naglingkod sa kanya. So yun po yung biyenan ni Apostol Pedro. May asawa naman po, normal lang. Verse 16. At nang kinahapunan ay dinala nila sa kanya ang maraming inaalihan ng demonyo at pinalayas niya sa isang salita ang masamang espiritu. So kasama po sa kagalingan, mga kapatid, ay yung mga sinasapian ng masamang espiritu. At pinagaling ang lahat ng mga may sakit. So yun po yung merong impluensya ng evil spirit. At meron pong mga sakit karamdaman na talagang bunga lang po talaga ng katawan na dahil po sa kasalanan ay naapektuhan po ng mga sakit at karamdaman. So wala pong makakaiwas sa mga sakit karamdaman. Lahat po ng tao pwedeng dapuan nito. Kahit po yung mga atleta, kahit po yung mga malulusog at yung mga puro gulay lang po ang kinakain, ay pwede po silang dapuan ng sakit at karamdaman. Sabi sa verse 17, upang matupad ang sinabi sa magitan ng propeta Isaiah na nagsasabi, siya rin ang kumuha ng ating mga sakit at nagdala ng ating mga karamdaman. So dapat natin tandaan, mga kapatid, pag nagmi-minister po tayo, yung sakit ng tao, believer man o unbeliever, wala pong problema doon, wala pong pinagkaiba. Lahat po ng kanilang mga sakit karamdaman, sanhiman po ito ng evil spirit, ay dinala na po ni Kristo sa kanyang katawan. Kinuha na po ni Kristo. Dinala na po niya sa kanyang katawan. Ito po ay galing sa Isaiah 53, verse 4 and 5. Basahin po natin ng Isaiah 53, verse 4 and 5. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinakta ng Diyos at dinalamhati. Ayan po, dinala na ang ating karamdaman. Verse 4 po yun. Verse 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. So, makikita po natin sa pagliligtas ni Kristo sa krus ay hindi lang po parusa ng kasalanan ng dinala niya, kung hindi, pati po yung ating mga karamdaman. At bago po siya ipako sa krus, nauna na po yung mga latay at sugat. So, nauna pong dinala ni Kristo yung mga sakit at karamdaman. At kasunod po nun, sa krus, nandun na po yung parusa ng ating kamatayan. Nakamatayan dahil sa ating mga kasalanan. So, package deal po yung ginawa ni Kristo sa krus. So, yun po yung una nating tatandaan. Pag tayo po ay magmi-minister ng prayer ng healing sa mga may sakit, believer man o unbeliever, basta gusto po nilang mapag-pray over sila, tandaan po natin, yung sakit niya, dinala na ni Kristo 2,000 years ago. Naintindihan po ba, mga kapatid? Okay? Tandaan po yan, ha? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. Kaya, hindi mo sabihin, naku, papagalingin kaya ito ni Kristo. So, wala na pong ganong katanungan. Ay, dinala na, ang sasabihin nyo, dinala na ni Kristo yung sakit nito, matagal na. At sa kanyang mga latay, gumaling na ito. Tapos na po yon. Doon pa lang po, sa pagkakatawang tao ni Kristo, natapos na po yan. Okay. Purihin ang Panginoon. Okay na po tayo doon. Okay. Dalawa lang naman itong dapat tandaan eh. Pangalawang dapat tandaan ay, ito tatandaan na, ang hadlang sa pagpapagaling ni Kristo ay ang kawalan ng pananampalataya o yung tinatawag na unbelief o pag-aalinlangan sa salita ng Diyos at ni Kristo. Unbelief. Ano po yon? Yung pagdududa. Hindi po yung maliit o malaki, hindi po yon. Kasi alam naman ng standard. Ang kailangan lang ng Panginoon, maliit na pananampalataya, di ba? Yung kasinlaki lang ng buto ng mustasa. So wala pong question kung maliit o malaki. Kung maliit, okay lang po yon. Basta yung maliit na pananampalataya natin, hindi po tayo nag-aalinlangan o hindi tayo nagdududa.
Dahil ito po ang magiging dahilan para kahit si Kristo ay kaunti lang po yung kanyang napagaling sa ibang lugar. Bakit po? Ito po yung sinabi ng Panginoon. Mark chapter 6, verse 5 to 6. At hindi siya, si Kristo, ay hindi siya nakagawa doon ng anumang makapangyarihang gawa. Liban, kakaunti lang po, maliban sa ipatong niya ang kanyang mga kamay, sa ilang mga may sakit at pinagaling sila. So si Kristo, mapansin nyo, pag nagpapagaling, hinahawakan po niya yung mga may sakit. Okay? Parang ba yung may sakit, yung sakit no, natatransfer na sa kanya sa kanyang katawan, kinukuha niya yung karamdaman nila. Ayon kay Propeta Isaiah, at the same time, lumalabas yung kapangyarihan kay Kristo na gumagaling po sila. Ngayon, doon po sa lugar na ito, ito po yung nangyari doon sa sarili niyang bayan, ay hindi po siya nakagawa ng mga malalaking himala po doon. Maliban yung iilan lang po na pinatungan niya. Bakit? Kasi iilan lang po yung lumapit. Ano po ang dahilan? Bakit hindi po nagpuntahan yung mga tao? Kakaunti lang po yung lumapit sa kanya. At siyempre, kaunti lang po yung napagaling niya. Iilan lang po talaga. Sabi po sa verse 6, at nang gigilalas siya sa kanilang pananampalataya. Nang gigilalas. Ibig sabihin, namangha siya, no? Nagulat siya. Si Jesus, dahil yung mga tao ay walang pananampalataya. Ang sabi po rito, at nang gilalas siya sa kanilang pananampalataya. O ibig sabihin, kawalan ng pananampalataya. Ito po yung unbelief. Ibig sabihin ng unbelief, wala kang pananampalataya. Hindi po ibig sabihin niya maliit o kakaunti. Okay lang po kay Kristo yon. Ang ibig pong sabihin, ang kontra po sa pagpapagaling niya, ay yung pong walang pananampalataya o hindi naniniwala. At kapag tayo po hindi na po naniniwala na si Kristo ang siyang nagpapagaling, pag hindi na po natin ito pinaniwalaan, hindi na po kikilos ang Diyos sa pagpapagaling sapagkat hindi na po tayo naniniwala. So, dalawa lang po yan. Ang ginawa po ni Kristo at siya'y lumibot na nagturo sa mga nayong nasa paligid. So, pumunta na po siya doon sa ibang lugar na naniniwala sa kanya. So, pag nasa isang lugar po tayo, konti lang po yung lumapit, mga tao ron, skeptic. Ano po yung skeptic? Nagdududa, hindi naniniwala, lipat na po tayo sa ibang lugar. Na pagmimister, yung kumbaga sa barangay, ay lilipat na po tayo ng ibang barangay na naniniwala na ang Diyos ay nagpapagaling. Ayan. So yung kawalan ng pananampalataya ay siyang humahadlang sa pagpapagaling ng Panginoon. So dalawa lang ang pipiliin mo, kapatid. Naniniwala ka ba o hindi? Hindi yung, Pastor, maliit lang yung paniniwala ko, walang problema yan. Kasi ibig sabihin, may paniniwala ka pa rin. Kahit maliit lang. Pero, ang sabi ng ating Panginoon dito, ang problema ay kung hindi ka naniniwala. So, naniniwala ka ba na dinala na ni Kristo yung sakit natin, karamdaman, at kasama yan sa tinubos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, yung sa kanya nagkatawan tao. Amen po ba? Do you believe or not? So, if you believe, okay na po yan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay, so, pag magmi-minister po tayo ng may sakit, wag po tayo mag-aanilangan na pagalingin kaya ito ni Kristo? Gumaling kaya ito o hindi? So, wag po nating iisipin yun. Talo na po tayo ron. Kailangan naniniwala tayo ang taong to ay gagaling. Amen. Sa totoo lang, pinagaling na. Ni Kristo, kinuha na ni Kristo sa kanyang katawan yung sakit nito. Ang kailangan na lamang ay patupad natin, i-administer yung kagalingan na yon ay matanggap ng taong pinagpe-pray. Okay po. Ngayon, ang tanong, paano ibinibigay ng mga alagad yung kagalingan? Paano i-minister? Okay, paano ito isinasagawa? Ano po yung natutunan ng mga alagad kay Kristo nung nandito pa ang Panginoon? Sa lupa, nung hindi pa umaakyat sa langit, ay papaano po sila nagpapagaling yung mga alagad? Okay. Tandaan po natin na instrumento lang po yung mga alagad para dumating yung kagalingan sa mga tao na nagmumula kay Kristo. Saan po nagmula yun? Doon sa
pagtubos ni Kristo sa ating mga kasalanan at yung pagtanggap niya ng sugat sa kanyang katawan na hinampas po siya para tayo ay gumaling sa ating mga karamdaman. Okay, so nakita po natin yung binasa kanina, Gawa, chapter 3, 1-8. Okay, himayin po natin yung verse. Okay, number 1, verse 1. Si Pedro at si Juan nga ay nagsisipanhik sa templo ng oras ng panalangin na ikasyam. Okay. Ano po yung ikasyam? Ang oras po ng mga Hudyo, nagsisimula po ng alas 6, yan po yung 6. Yun ang 1 o'clock sa kanila. Baliktad, no? Ang 1 o'clock sa atin, yung gabi, di ba? Alas 12 ng gabi. Sa kanila, alas 6. So, pag binilang mo yan, okay, dyan nagsisimula. Pag binilang mo po yan, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, 1, 2, 3, siyam, ikasyam, alas 3 ng hapon. 3 p.m. po yan, yung oras ng pananalangin. So si Peter at si Juan, dahil Hudyo sila, ay ugali po nila doon sa templo na hindi pa nawawasak. Hindi pa nawawasak yan ni Titus, ni General Titus ng Rome ng 70 AD. Pupunta po sila doon para mag-pray. Ayan, ng ikasyam, alas 3. Okay? Ngayon, ang tanong mga kapatid, ito ang tanong. Bago sila magpagaling, kailangan bang magprepara muna si Peter, si Pedro at si Juan na kailangan munang mag-pray. Kailangan muna mag-pray ako, mag-preparation ako bago ako mag-minister sa mga tao. Di ba? Merong ganon. Kailangan magpa-fasting muna ako, magpe-pray muna ako, kukondisyon ko muna yung sarili ko bago ako mag-minister ng healing. Ayan. Kaya, minsan, doon sa mga krusada, ay pinapakanta muna, sige, kanta muna, praise, worship muna tayo, pray muna tayo, bago magpagaling. Ganon po ba yung ginawa ng mga alagad? Tingnan po natin, ha? Ayan. Hindi ko sinasabi wag na tayo mag-pray, pero kailangan ba yon sa pagmi-minister ng healing? Tingnan po natin, ha? Kailangan ba ng preparasyon? Okay. Nung papunta po sila, papanhik sila sa templo, ano sabi sa verse 2? At isang lalaki na pilay, buhat pa sa tiyan ng kanyang ina, ay dinala roon na siyang inilagay nila araw-araw sa pintuan ng templo. So wala pa po sa loob, nandun pala sa gate. Kumbaga dito, nandun sa labas, sa gate. So bago pumasok, manlilimos na po yon. So si Peter, magpupunta sa templo, magpe-pray. Ayan. So nasa pintuan po yon at since birth, pilay na po pala. Okay, yung templo na tinatawag na maganda upang manghingi ng limos sa nagsisipasok sa templo. Ayan. So, balik tayo dun sa verse 1. Ang tanong, mga kapatid, kailangan ba ng preparasyon ng panalangin kahit mag-fasting o mag-praise and worship ka muna bago mag-minister ng healing? Kailangan ba yon? Hindi ko sinasabing wag natin gawin. Pero pagdating sa pagpapagaling, pag may minister sa may sakit, kailangan ba yan? Kailangan ba? Okay. So, nung pumunta sila Peter sa may sakit, nandun pa lang, ano ba sabi ni Peter? Ay, sandali lang papagalingin ka namin. Kaya lang, magre-ready muna kami. Hintay mo kami pagkatapos naming mag-pray sa loob, babalikan ka namin, ha? Tama ba? Tama po ba? Yun ba? Hindi, di ba? Bago sila mag-pray, nag-minister, baliktad, di ba? Hindi yung magpe-pray muna sila, tapos babalik sila, ay malakas na kami. Malakas na yung faith namin. Medyo filled na kami ng Holy Spirit. Nag-pray na kami, nag-worship na kami sa loob. Okay, pwede ka na namin pagalingin. Ha? So pagka ganon mga kapatid, ibig sabihin, yung pagpapagaling ng Panginoon, sana nakasalalay.
sa iyong ginagawa o sa iyong spirituality. Pag medyo filled ka ng Holy Spirit, talagang nasa kondisyon ka ng praise and worship, pagkatapos doon ka lang mag-minister. Ayan. So, nakita po natin, hindi po nakabase sa ating preparasyon sa pamagitan po ng panalangin at praise and worship. Pero yun po yung ginagawa ng ilang. Kailangan mag-ano muna tayo, praise and worship muna tayo. Pagka-filled na tayo, tsaka tayo babanat ng prayer. So pag hindi, naku, wala ako sa mood, kapatid eh. Ano na, hindi ako nakapag-pray kanina, hindi ako nakapag-quiet time eh. Oo, babalikan ko na lang yan. Kailangan na nung may sakit. Pwede bang nandiyan na sa harap mo. Nangangailangan. Okay? So, tanggalin po natin yung konsepto na kailangan natin mag-prepare muna bago mag-minister. Na para bang nakasalalay sa spiritual condition mo yung pagpapagaling. Hindi po. Hindi po nakasalalay sa atin. Kanino po nakasalalay? Kay Kristo. Amen po ba? Naintindihan. Okay. Ayan. Ngayon, tignan po natin. Tignan po natin yung verse 2. Ano po yung sakit ng tao? Since birth. Alam ng lahat. Naku, nakakahiya ito. Pag hindi ito gumaling, mapapahiya tayo nito. Kasi alam ng mga tao, hindi fake eh. Di ba? Yung mga alagad, papagalingin nila, hindi yung kagaya ng, meron pong mga nangyari na expose. Na po, yung pinagaling nila ay stop nung pinaka-evangelist. Nagpanggap na may sakit. Tapos, dun sa mga, di ba, merong, yung malalaking church, ganito po ang marketing strategy. Marketing strategy yan eh. Paski sa giving, kailangan natin ng building fund. Merong tatayo, mauna. Ako, 500,000, cheque. Pero, sino yun? Kasabuhat. Yung iba, nagdadala, pagpapalain naman ako, gagawa rin ng cheque. Merong marketing strategy po yan. Bibili kayo, may tindahan. Lumang strategy na po yan eh. Meron pong nasa bangketa, ang dami pong titingin doon. Yun, mga kasabwat yun. Tapos ikaw, titingin ka rin ba? Ang daming tumitingin, baka maganda to, titingin ka rin. Maganda to, maganda. Mga ano po yun? Kasabwat. Okay? Tayo po, pag nagpagaling, hindi po tayo nangi-scam. Yung mga nangi-scam, iba motibo nun. Para po ay makapaghingi sila ng donasyon. Tingnan po natin, meron po bang sakit na pinipili? Nakita ni Peter, nako, mabigat to, iwasan natin. Mabigat yung sakit ito, since birth to eh, pilay talaga to. Pili na lang tayong may sipon, ubo, yun, madali ipag-pray. Okay? Ngayon, namimili ba tayo? Nako, iba na yung sakit nito, matindi na to. Miski nga doktor, hindi napagaling to eh. Hanap na lang tayo ng iba na ipapag-pray. So, hindi po namimili. Natapat sa'yo, walang pinagkaiba. Grabe man o hindi, ay pwede nating ipanalangin. Amen? So, hindi po tayo namimili ng sakit na ipapag-pray. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. So, si Peter, nagkataon, nakasalubong nila. Nagkataon. Iniwasan ba? Tingnan natin sa verse 3. Ito ang pagkakita kay Pedro at kay Juan na nagsisipasok sa templo ay namanhik upang tumanggap siya ng limos. Okay. Yung tao na nakita si Peter, umaasa ng limos. Maawa na po kayo. Di ba ganun nilimos? Maawa na po kayo. So, ano ang inaasahan nito dun sa kay Peter? Maglimos. Kasi yung tao na to, unang-una, hindi niya kilala si Peter na apostol ni Kristo. Maaaring hindi niya kilala. At hindi niya na inaasahan
nagagaling pa siya. Kasi nasanay na siyang ganon. Hindi pa siya nakaranas lumakad eh. Nakikita lang yung mga tao lumakad. Kasi since birth, baby pa lang, pilay na. Sabi, ay wala na to. Abang buhay na to, sabi ng doktor. Inborn na to. So hanggang lumaki, pinagkakitaan na lang ng magulang niya, kasi since birth na malimos na, yun na yung trabaho niya. Hindi na po umasa. At yung mga pari naman doon, walang pakialam. Di ba? Tama po ba? Ngayon, nasan po yung mga pilay na namamalimos? Nandun po sa malalaking simbahan. Di ba? Kung yan po ay simbahan ng Panginoon, wala po dapat na bulag, bingi, o may kapansanan na namamalimos doon sa gate ng simbahan ng Panginoon. Naintindihan niyo po? Wala pong ganong mangyayari. Kung yan ay sa Panginoon, kahit maliit na po na church. Bakit? Pag dinaanan po yan, ng pastor, wag na yung pastor, membro. Ay, anong ginagawa mo rin? Mamalimos ako eh. Bakit ka ba? Pilay. Pilay. Anong gagawin? Sige, bago ako mag-worship, gusto mo sumama ka na, kailangan lumakad ka muna. Palakarin ng mga alagad. Di ba? Yan po yung mga alagad. Kaya sa tunay na bahay-sambahan ng mga alagad, wala pong namamalimos na disabled dun sa harap. Alam nyo na po kung bakit. Di ba? Kasi bago pumasok yung mga alagad, pagagalingin na nila yung, naku, wala akong pera, pwede bang pagalingin na lang kita? Okay yun, sasabihin nung di ba? Mas maganda po yun, makakalakad na ako. So, yung tao, umaasa na may tatanggapin. At least, pag meron po tayong nakasagupan na may sakit, ay at least po, meron po siyang kaunting pag-asa na may matatanggap siya. Kahit papano, kahit di niya alam na kaya siyang pagalingin ng Panginoon, ay umaasa pa rin siya na meron tulong. So, ito po ay nagpapakita ng yung taong pagagalingin o yung nakangalaga po dun sa tao. Halimbawa ay comatose po yung tao. So, yung guardian po ng tao na may sakit ay may nais po na pag-asa, may kaunting pag-asa po na yung kanyang anak ay gagaling o kanyang inaalagaan ay gagaling o kamag-anak ay gagaling. Kung yung tao po ay wala pong malay. Pero kung may malay, yung tao na po yun ay gusto niyang tumanggap ng limos sa Panginoon. Meron siyang inaasahan na pahingi ng limos. Ayan. Kahit konti, meron po siyang kaunting pag-asa. Doon, pwede pong panalangin. Kaya kailangan po yung tao ay gustong ipanalangin. Amen po ba? Okay, may kamalayan po na kahit yung kamag-anak ay, sige po pastor, pag-pray po nyo. Ayan, purihin ang Panginoon. Ayan kasi pag ayaw, hindi po sila papayag na ipag-pray. At hindi po sila naniniwala, wala po silang kaunting pag-asa pag ayaw po nila. So ito po ay pagkakita kay Pedro ay umaasa siya na may tatanggapin. Okay, ganun po yung prinsipyo ng pagpapagaling. Okay? So gusto mo ipag-pray, gusto rin niya ipanalangin siya. Ganun lang po yun. Okay? Naintindihan po, ha? Ngayon, pag ayaw, hindi na po. Kumontra na po ayaw. Huwag niyo ipilit. Ha? Kasi hindi sila naniniwala, hindi na nanampalataya. O kahit kaunting pag-asa, ay wala. So dapat yung tao may pag-asa na pwede siyang gumaling pag ipinanalangin. Okay, verse 4. At pagtitig sa kanya ni Pedro na kasama si Juan ay sinabi, tignan mo kami. Okay. Ano po ang nakikita nating guide dito sa pagpapagaling? Yan. Maganda po ay ilan, kapatid? May partner. 2.
Kasi pag nag-agree kayo, malakas po yon yung inyong ilalabas na pananampalataya. Kaya sila po, ang mga alagad, laging dalawa-dalawa po. Kasi tinuruan na po sila ni Kristo na partner-partner. Sino kaya naging partner ni Judas? No? Hindi na sinabi nung dalawa-dalawa. No? Okay. Ang pagtitig sa kanya ni Pedro at nakasama si Juan ay sinabi, tignan mo kami. So hanggat maaari po, ay dalawa. Pero hindi natin nililimitahan, ikaw lang ang mag-isa. Ay sandali tatawag mo na ako ng mga kasama. Hindi na po ganon. Kasi inabutan ka na po na mag-isa, ay pwede po yun. Ayan. So maganda lang po talaga ay partner. Ayan. Dalawa kayo. Okay. Verse 4. Okay, verse 5. At kanyang pinansin sila na umaasang tatanggap sa kanila ng anumang bagay. Ayan, ready ka na ba? Ready na po. So may inaasahan yung tao na tatanggapin. So dapat may kaunting pag-asa yung tao na pinapag-pray. At handa siyang tumanggap kanino? Doon sa mga alagad na nagpe-pray. So yung tao ay tatanggap. Kanino galing po yun? Doon po sa mga alagad. So yung mga alagad, yung kagalingan nanggagaling po saan? Sa kanila. Nasa kanila. Ibinibigay po nila yung kagalingan sa kanila. Ayan. Tingnan po natin, saan po galing yung kagalingan na binibigay ng mga alagad na inaasahan po nung pinapag-pray, ipapag-pray. Sabi sa verse 6, dapat sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Dapat ang nasa, na kanina po, ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Saan galing po yung kagalingan? Saan nagmamanifest po? Galing kay Peter. Sa loob niya. Hindi po galing sa langit. Hindi po yung sa langit, pupunta kay Peter, pupunta babanda. Hindi po ganon. Nasa na po yung kagalingan? Nanggagaling, nagmamanifest. Nandun na po sa mga alagad. So nasa inyo na po, ibinigay na po sa atin, ibibigay natin sa kanila. Diba sabi ni Kristo, freely you receive, freely you give. So ano ang tinanggap ng mga alagad? Yung kapangyarihan ng pagpapagaling. Authority ng pagpapagaling. Nasa kanila na, ibibigay lang nila sa mga tao. Okay. Diba? Na walang hinihintay na bayad. Hindi naman po tayo kagaya ng doktor, pag reseta, ito, bilhin mo to, bayaran mo sa sekretarya ko, okay, sa kanya na, 500. Pagkonsulta. Yun po kasi, nag-aral sila, namuhunan. Tayo po, walang puhunan, di ba? Ano yung puhunan natin ng pagpapagaling? Wala po. Binigay ni Kristo, binibigay din natin. Walang bayad po, binigay sa atin ng walang bayad, ibibigay din natin ng walang bayad. Kaya po yung mga doktor naniningil, nag-aral po ng maraming taon, namuhunan po yan. Kaya pag magpapakonsulta po kayo sa doktor, may bayad po talaga. Pag sa pastor o sa mga kapatiran, nagpag-pray po kayo, wala pong bayad yun. Dahil hindi naman po namin pinaghirapan yun. Ibinigay lang sa atin, ibinibigay kanila. Naintindihan niyo po, no? Saan po galing yung healing na yun? Ibinigay na po sa atin ni Lord, ibibigay natin sa kanila. Paano po ibinigay? Ang sabi po sa talatang yan, sa pangalan ni Jesucristo. Ito pa ng aktual na pagbibigay. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, lumakad ka. Okay. Kaninong pangalan? Malinaw po dapat. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, taga Nazaret. Pwede sabihin natin, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, anak ng Diyos. Kasi kung ano po yung alam ng pinapag-pray natin. Kasi dito, taga Nazaret, baka hindi alam ng tao, taga Nazaret ba si Jesucristo? Di ba pinanganak sa Bethlehem yon? Hindi na alam yon. Pero dito, ang tawag po sa kanila, kay Jesus, kilala nila, yung taga Nazaret na ipinako sa krus. Sa atin, mas kilala nila si Jesucristo anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesucristo, anak ng Diyos, bugtong na anak ng Diyos, lumakad ka.
Okay. Depende po doon sa sakit. Ha? Halimbawa, bingi. Nasabihin mo, sa pangalan ng Panginoong Yesus, makakita ka. Bingi po yung tao. So, titignan nyo po, ano po ba yung kailangan ng tao na kagalingan? So, kailangan po niya ng lumakad. Ano po problema? Hindi makalakad. O anong uutos mo, anong ibibigay mo? Yung kagalingan ng paglakad. So, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, lumakad ka. Bakit? Kasi pilay. So, kung ano po yun? Ano po ang sakit? O, halimbawa, sugar. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, blood sugar ay bumaba ka, ay maging normal ka. Huwag na pala yung bumaba. Masama pala yung bumaba. Maging normal ka. Blood pressure, maging normal. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Okay? Kung ano po yung problema. Ayan. Praise the Lord. Ako, testimony po ng aking misis. Nung unang pinagpe-pray ko po siya, yung katarata niya, nagdududa ako kahit hindi gumaling. Ganon. Mali pala yun. Siguro, minsan, napag-pray ko siya, na-tsempohan ko, talagang solid. Hindi ako nag-alinlangan. Katarata, lumayas ka sa mata ng asawa ko sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ayun po, nung nagpa-examine po siya, yung katarata niya na wala. Purihin ng Panginoon. Ayan. So, kung ano po yung problema, sakit, yun po yung pag-pray natin. Yun po muna yung tinuturo dito, ha? Ayan. Ayan, o. Pila ka ginto. Okay, dapat. Okay, binigay ko siya sa pangalan ni Jesucristo. Lumakad ka. Kung ano po yung problema. Yan. Kaya, pagpunta natin mamaya, di ba? Kailangan, kagawad, no? Mrs., ako, pag nag-pray, walang mag-anilangan. Kailangan, kaming tatlo, walang nag-aanilangan. Gumaling kaya ito. Ano yung kailangan? Colon cancer, lumayas ka sa katawan ito. Mag-heal ka ngayon din. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, anak ng Diyos. Amen. Di ba? Dapat yon, yung time na yon, walang doubt. At alam mo, pinagaling na ni Kristo. Kinuha na niya yan, tapos na. Kailangan mo lang i-administer, i-lay hands, ibigay yung healing galing sa atin. Nasa mga alagad na yan. Ayan. Okay po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. Okay, meron pala ritong verse 8, hindi ko na isama. May verse 8 pa dyan? Verse 7? Verse 7 pala. At kanyang inawakan siya sa kanyang kamay, at siya'y tumindig at pagdakay nagsilakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. So, kailangan po, hanggat maaari, tulungan po natin yung hawakan, lay hands. So, yung lay hands, hindi naman po literal na lay hands, patong. No? Kung di hawakan mo, tutulungan mo po siya. Ngayon, kung babae po, kung maselan yung bahagi, babae rin po ang magle-lay hands doon. Kung lalaki po, ay kamay na lang po hawakan natin, ulo, command po natin yung sakit. Okay? Yan. At ano pong epekto? May 8 ba? Verse 8. At paglukso, siya'y tumayo at nagpasimulang lumakad at pumasok kasama nila sa templo na lumalakad, lumulukso at nagpupuri sa Diyos. Yung pinagaling, mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, magpatotoo na pinagaling siya ng Panginoon. Alam niyo po, mahirap po yung prayer request, yung kakilala ko, may sakit ng ganito, pinag-pray mo, gumaling. Hindi niya alam kung sino nagpagaling sa kanya. Nagdadasal pala kay Virgin Mary o sa mga santo. Isip niya, sino nagpagaling sa kanya? Paano po yun? Sinong naluwalhati? Dapat po yung tao pinagpe-pray, alam, kaya po pinupuntahan natin, nagmi-minister tayo, para alam niya kung sino nagpagaling sa kanya, hindi yung santo. O hindi yung albularyo. O hindi doktor ang nagpagaling sa kanya. Kundi si Jesucristo. At pagkatapos po nun, ay gusto ng Panginoon, ipatotoo niya na pinagaling siya ng Panginoon. So, nais ng Diyos, ipatotoo mo na ikaw ay pinagaling na ni Kristo. Huwag mong nating itago. So, pinagaling ako ng Panginoon, purihin siya.
At saan po yun? Doon sa templo, sa church. Testimony. Okay? Isaiah 42 verse 8. Andyan ba? Sabi niya, ako ang Panginoon, Yahweh po yan, na siyang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Ang ayaw na ayaw po ng ating Diyos ay yung siya po ay magpagaling, kinuha po ng iba yung credit. Tayo po, hindi natin kinukuha ng credit na tayo ang nagpagaling. Hindi po, mga kapatid. Malinaw po yan sa atin. Ang nagpagaling po ang Panginoon, ginamit lang po tayong i-minister yung healing, ibigay yung healing sa kanila. Kasi yung healing, ibinigay po sa atin para ibigay sa kanila. Kanino po galing? Kay Kristo. Kahit po yung mga alagad, hindi nila sinasabi kami nagpagaling dyan. Kapangyarihan namin. Ayaw na ayaw po ng Diyos, miski tayo aagawin natin yung glory na ang Panginoon ang nagpagaling. Tingnan po natin, no? Paano po nagpagaling ang alagad ni Kristo? Acts 3:12. In summary na lang po ito. Acts 3:12. At nang makita ito ni Pedro, ay sumagot sa mga tao. Kasi akala ng mga tao, Diyos sila na nagkatawang tao para magpagaling. Sabi ni Peter, at nang makita ito ni Pedro, ay sumagot sa mga tao, kayong mga lalaking mga taga-Israel, bakit kayo nagsisipang gilala sa taong ito? O bakit kami ang inyong tinititigan na sa inyong akala ay dahil sa aming sariling kapangyarihan o kabanalan o ay aming napalakad siya? Diba? So akala ng mga tao, dahil ito yung mga tao to, banal itong mga taong to, holy to, may kapangyarihan to, kaya napagaling nila. So sabi ni Peter, hindi kami banal. Kasi sabi ni Peter, tao rin kami, kagaya nyo, nagkakamali. Wala kaming kapangyarihan sa sarili namin. Hindi sa sarili namin kapangyarihan, wala kaming power. Ba't gumaling? Hindi pala kayo banal, wala pala kayong power. Paano gumaling ito? Ito na, lockdown na tayo. Verse 16. Sabi ni Peter, at sa pamamagitan ng pananampalataya, kanino? Sa kanyang pangalan, sa pangalan ng Panginoong Kristo, ay pinalakas ng kanyang pangalan. Sino nagpalakas? Ang pangalan ng Panginoong Kristo. Sa kanyang pangalan ay pinalakas ng kanyang pangalan ang taong to, na inyong nakikita at nakikilala. Oo, ang pananampalataya na sa pamamagitan niya ay nagkaloob sa kanya nitong lubos na kagalingan sa harapan ninyo. Kanino pong pangalan? Kaninong pananampalataya? Sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yung pangalan po ng ating Panginoong Yeshua HaMashiach. In Hebreo, Yeshua HaMashiach. Panginoong Jesucristo na ating Panginoon, na ating Diyos at tagapagligtas. That is faith in His name. So, the moment po na nilaya sa atin, sinabi natin, sa pangalan ng Panginoong Jesus, magaling ka na, tapos na po yan. Okay? Ngayon, hindi po lahat ng tao pwedeng gumamit ng pangalan ni Jesus. Yun lang pong mga alagad niya na pinagkalooban niya ng kanyang espiritu. Nasa atin po si Kristo. Binigyan niya po tayo ng authority gamitin ang kanyang pangalan para po magpagaling at magpalayas ng masamang espiritu. Pag evil spirit naman po, wag niyo na akong tawagin, kaya niyo na yan. Masamang espiritu ay na-exorcist. Tadaanan nyo lang yan, sabihin nyo, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pag exorcist po, huwag nyo nang lay hands. Pag evil spirit, anong ginagawa ng Panginoon? Hindi nililay hands, inuutusan. Pagkasakit, yan, lay hands. Pero pag evil spirit ang cause, utusan mo lang doon, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, lumayas ka sa katawan ng tao. Tapos na po yun. Amen? Faith in His name. Ang pangalan ng Panginoon
ang siyang nagpalakas at nagpagaling po doon sa tao. Palakpakan po natin ang ating buhay na Panginoon. Sa ating pagtatapos, huwag pag-alinlangan ang salita ng Diyos, kundi paniwalaan ito at panampalatayanan si Kristo na pinanggagalingan ng ating kagalingan. Tayo po'y humayo dahil si Kristo po ay nasa atin. Amen po. Palakpakan po natin ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat po sa katotohanan ito na ibinigay mo sa amin ang iyong pangalan upang aming i-minister. Sa magitan ng iyong pangalan ay ibibigay po namin ang kagalingan sa mga taong nangangailangan nito at nais pong humingi ng tulong sa iyo. Sa pamagitan po namin, mga alagad mo, ay amin pong gagawin ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos. Awitin po natin yung ating doxology. Tayo po tayong lahat. Pangunahan po tayo ng ating worship team. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all preachers here below. Praise Him above. Ye heavenly hosts, praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above. Ye heavenly hosts, praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Ang pag-ibig ng ating Diyos Amang nasa langit, ang biyaya at pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, at ang patnubay kapangyarihan ng Holy Spirit ay sumaating palagi, ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos. God bless you po.